healer of souls, community hero, and a voice for the voiceless. From international wards to the heart of the City of Pines, he is redefining mental health advocacy in the Philippines. A multi-awarded nurse, founder of Anxiety and Depression Support Group Baguio, and your partner in mental wellness. Let us all welcome Dr. Ricky Balikdang Ducas Jr. Healer of souls, community hero, and a voice for the voiceless. From international wards to the heart of the City of Pines, he is redefining mental health advocacy in the Philippines. A multi-awarded nurse, founder of Anxiety and Depression Support Group Baguio, and your partner in mental wellness. Let us all welcome Dr. Ricky Balikdang Ducas Jr. Hi! Magandang gabi mga katok! Isang magpalang gabi po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, and of course, dito ay Cordillera na yung Bagarabi. Kada kayo amin. Sa mga nanonood sa inyo sa live, ayan. At gagawin kaming radyo ngayong gabi. Isang mabilis na naman pong oras ito. Pero syempre, ayan, ngayong gabi bibigyan buhay natin ang usapin ng kaligtasan ng bawat isa. Pag-uusapan natin at pag-iingat laban sa animal bites at rabies awareness month po kasi ngayon. Kasama ang ating mga eksperto, kaya stay tuned muna tayo. At of course, mga katanungan, pwede nyo pong i-text yung number na nasa screen ninyo, nasa baba na screen. Ayan, text nyo lamang po. Or i-comment ninyo dito po sa ating live. Ayan, share yung live kasi pag-usapan natin rabies. Okay? Rabies Awareness Month po ngayon. Kaya, ayan, tingnan natin kung paano nga ba ito. Anong dapat gawin kapag nakagat ng aso or mga hayop, no? At saka, tingnan natin kung pati kasama tao, kung nakagat ng tao, no? Kasi isang katanungan yan ang nilalabas nila, no? Paano pag nakagat naman ng tao? Anyways, ayan si Ashford, nagpapabati ay Tito Ricky. Sabi niya, hi Ashford. Ayan, siyang unang viewer natin. O, sige, bago lahat, eto, shout out muna tayo. Ayan, ito lang yata yung panagbengan na ang daming lumabas na issue. Or baka ito naman is calling, di ba? O kasi baka naging complacent na tayo, no? Porque yearly na natin ginagawa, baka ito wake up call naman para sa mga susunod na taon. Kasi baka kapag hindi natin to in-address, baka mas malala pa ang maaari nating ma-experience sa mga susunod na selebrasyon ng panagbenga. Okay? Ayan, di ba? Napansin nyo, no? Una, no, yung mga reklamo about sa street dancing, which is na-address na natin sa program natin last time, no, na proactive naman, no, ang organization na namamahala sa panagbenga. Ayan, so yon yung mga napaso, no, sa mga nilagay nilang grass turf na yon, no. And syempre, nagkaroon tayo ng Session Road in Bloom. Nung sa Session Road in Bloom naman, may rumagasang van sa mga nagtitinda dyan sa may Upper Session Road. Di ba? Nakakaloka, nakakalungkot, no? And base sa initial na investigation, no, allegedly, no, may nakialam sa handbrake ng van na nakapark, no, pinakialaman ng siguro, no, hinayaan at hindi binantayang bata, no, kaya ayan, so allegedly pinaglaruan na tanggal yung handbrake, pero hindi naman ganun agad-agad. Driver ako, ha, pero hindi naman ganun agad-agad. Kung safety po ang pinag-uusapan, no, alam mong nasa slope area ka, huwag kang umasa sa handbrake. So nga dakalso ko na tayo, di ba? So nga natayo ka lang sigurista, ikan tayo ti kalso. Or, di ba, kapag seminar ka sa LTO, number 1 na question yan. If you park downhill, saan dapat nakadiretso? Yan, ang gulong mo. May direksyon dapat siyang pupuntahan. O, di ba? Ganun 'yon. Kaya yan. Bilang buti walang namatay, ha. Oo, buti ganun lang yung nakuan natin na walang namatay, may mga nasugatan at kilala natin yung mga na-involve dito na stalls. Ayan. Sabi nga nila, nakikita ko sa Facebook sino daw may balat sa organizing committee. Kung sinong may balat, itanggalin next year. Charot.
Hindi. So siguro hindi naman to sa dahil may balat o ano no. Pero siguro itong usaping pangkaligtasan. Yan. So wag nating isaalang-alang. Kasi nung kahapon naman, nagkaroon naman ng closing ceremony. Nagkaroon naman sa fireworks. Aksidente sa fireworks. Merong 8 no, allegedly na-report na nasugatan, nagkaroon ng second degree burn yung mga ibang na aksidente no, dahil dito nga sa fireworks no, mga aberya sa fireworks display. O alam nyo, isa po ako, naranasan ko po yan nung aking kabataan. Kami po ay may pwesto ng paputok noon. Kung maaalala nyo dyan sa Burnham, dyan po lagi sa may Melvin Jones. Kung hindi sa Melvin Jones, ang pinakauna-unahang pinaglagyan ng mga tindahan ng paputok noon ay dyan sa may Harrison. Ayan, dyan hile-hilerang paputok noon dyan kapag December. Open na dyan, bibili ka din ng paputok. Kaso nga lang, sunod-sunod din no, na kung saan pumutok lahat yung mga stalls. Kaya nag-evolve from stalls, naging hiwa-hiwalay na yung mga stalls na gawa sa mga galvanized or mga sisim. Para if in case na magkaroon ng sunog, pwede mong i-close ka agad yung stall, hindi na maapektuhan yung ibang stall. Kaso nga lang hindi naging effective yon na pamamaraan. Kaya anong pinaka-effective? Tanggalin na lang, wag na lang magbenta. Oh, tama. Tingnan mo, mababa ang ating firecracker incident. Ganon din, no? Doon sa nangyari kahapon, no? Kung pinanguna natin ng safety, no? Hindi dahil nag-rely tayo sa number 1, kilala yung gumawa ng firework no, na meron silang ganitong mga certification etc. No, iba pa rin yung nag-iingat tayo. Iba pa rin nung nag-check tayo bago yung mga bagay na ito. Well, hindi tayo eksperto sa ganung pamamaraan, pero ang sa atin lang, no, kapag alam natin ng mga ganito, sana walang mga tao manalapit sa area. Yun lang naman, di ba? O, kahit hindi man siguro eksperto, alam naman siguro nun, no? Alam naman siguro doon ng mga taong nandoon kapag safety ang pinag-uusapan natin, no? Ayan. So, yan. Yung mga karanasan natin sa panagbengan na sana maging aral sa mga susunod. Hindi po ito pagtutuligsa, hindi po ito pamumuna, hindi po. Ano, na-highlight po is kagandahan ng Panagbenga Festival. Natapos po siya na successful naman in general. Pero syempre itong mga ito, wag nating pagwalang bahala sa mga susunod na panahon dahil baka nga eto nga, 'di ba? Ito yung mga senyales na kailangan nating isaalang-alang at unahin, no, pagdating ng mga susunod na festival. At eto ka ha. Ayan, pangatlong shout out, no? Punong-puno ng mga casino, online casino, yung mga float. Ano ba yan? Marketing. Ginagawa na yung marketing yung float festival natin. Alam nating may pera dyan. Siyempre naman di mawawala yun, di ba? Siyempre may pera yung mga entries dyan and everything. Pero, you know, eto yung pinaka they will take advantage of this. Mas lalo yung mga yan, may pera mga kumpanya. No, yung mga online gambling na yan, no? Alam nyo po ha, eto, bilang mental health program manager po ng city, alam nyo na lumalabas na triggers ha, ng mga suicide natin, pabata ng suicide, ay gambling. Yan, online gambling. Yan, so panawagan lamang po, no? Oo, sa mga namumuno next time siguro. Ito kasi, no? Ito yung pinakamagandang platform. Akalain mo ba naman kung ilang bisita ang darating sa Panagbenga, tapos no, gagawa ka lang ng float mo, no? Tapos yun na yung promotion mo. O, di ba? Oo, ganun. Like for example ako, gusto kong i-promote tong live, itong itong show natin. Sasali ako, maglalagay ako ng entry ko. Kahit na yung flowers na gagamitin ko, gumamela. Lahat gumamela. Para lang may masabing may entry ako. Pero, ang pinopromote ko tong show ko, o, di ba? Ganon din sa kanila. O, kukuha lang ako ng mga, siguro, carnation. Syempre, para naman, di ba? Tapos, konting, malaking konti yung, maglalagay ako ng artista. Tapos, tignan nyo yung ang laki-laking billboard dyan sa session. Ang nakalagay, ayan, baka naman sa city legislation natin, no? May regulation tayo. Mas lalo sa mga nakikita ng mga bata. Take note ha, session to, no? Daanan yan ng mga universities, hospitals, no? And of course, workplace. Tapos makikita mo sa laki-laking billboard, online casino. Oh my God.
'Di ba? Binaban nga natin, 'di ba? Character city tayo. Binaban natin ang mga casino na itayo sa Baguio, tapos ngayon pinapayagan natin tong mga promotion na ito. O 'di ba, para tayong nagtayo ng casino sa loob ng bahay. Kapag yung anak ninyo ay napunta doon sa online casino, 'di ba? Nagkaroon kayo ng casino sa loob ng bahay. We welcome nyo dahil lang diyan sa online na 'yan. Dahil nga yan sa mga nakikita nila ng mga ang lalaking billboards papunta dyan sa session. Okay? Sana yan, gising-gising sa mga legislators natin. Ayan. Hi, Ma'am Maria Imelda Willie. Ayan. Ay mother ni Ma'am Arya nito ng ating producer. Ayan. Shout out from KM8, Santo Tomas. Yes po. Ayan. Hi, Ma'am Jo. Ayan. Asawa ni RD. Shout out from Kapangan, sabi ni Sir Ters, nag-rabies awareness din kami dito in fairness. Oy, thank you. Ayan, matutuwa yung mga guests natin mamaya. Ayan, CI po si Sir Ters, no, isang kilalang review lecturer din. Ayan, so nagkakandak sila ng awareness, no, with regards sa rabies sa Kapangan. Wow. O, di ba? Ayan, matutuwa si Doktora mamaya. Okay, shout out Vernalyn Balaoy, shoutout sa Ricky from La Trinidad. Hi, Ma'am Verna. Ayan. O, baka naman may pa-event. Charot. Invite mo kami, Ma'am Verna, ha? Okay. Ayan, so mamaya, ayan yung mga shoutout natin ngayon. Nung gabi. Umaga tuloy. Wala pa kasang pahinga. Galing ako Manila. Tapos, drive ko ng 3.5 hour ang Baguio, Manila. O, di ba? Social. Anyways, ayan. And of course, shout out din. Panghuling shout out since Rabies Awareness Month. Ayan. Ayan. Of course, responsible pet ownership. Ayan. Alam niyo, nakakaloka. Pumunta ako sa isang nagresponde ako sa suicide. Ayan, sa suicide scene. Ayan, scenario or area na at dito ko nakita na very important po ang kalinisan na nakakaapekto sa mood ng mga bata at sa mga taong nakatira. Alam mo kung bakit? Nung pinuntahan ko tong bahay na to, akala ko doon na yung bahay nila pag akyat namin ng bundok. Hindi. Meron pa kaming bababahan na kung saan yung bababahan namin, ang daming aso na hindi nakatali at nagkalat yung mga kalat nila doon. Na kumbaga parang landmine na hiniiwasan mo papunta doon. At syempre yung amoy. 'Di ba? Consideration sa isang community, yung environment. Napakahalaga po ang kalinisan. Hindi lang po yan na sinasabi ko dahil naranasan ko, kundi yan din ay isa base din yan sa pag-aaral. Then pagpasok mo sa loob ng bahay, ang gulo-gulo din. Ganon din po ibig sabihin ang utak at ang utak or ang pag-iisip ng mga taong nandoon ang nakatira. Kaya please lang, pag gusto mo ng maaliwalas at magandang uwian, simulan mo sa paglinis sa inyong kapaligiran at the same time maging responsable na nangangalaga sa ating mga hayop. Ayan. Okay. Ayan. Ang dami nagpapa-shoutout. Hi, Ma'am Mia. Ayan, ng Bamako. These gaming sites even had booths sa Session Road, samantalang ang daming local entrepreneurs na gustong magbenta nung Session Road in Bloom. Ayan. Shoutout yan, ha. Galing yan sa viewers natin. Shoutout po sa mga namumuno. Sa mga namumuno ng sa susunod siguro, Totoo nga naman, bakit ibigay natin sa mga locals tapos binigay sa mga booth ng mga online casino? Nakakaloka, or gaming site na ito. 'Di ba? Nakakaloka. Ayan. So, actually kanina, to be honest na-mention ko to kay Mayor. Meeting namin kanina sa Anti-Drug Council Summit. Sabi ko, Mayor, ganito. Triggers natin, number 1, online casino. Tapos sabi niya, ano kayang pwede natin gawin? So we're looking on a national point of view. Kasi hindi naman pwede sa Baguio lang. Hindi pwedeng sa Baguio lang na i-ban natin. Nagawa na po yan ng city actually. Kapag pupunta ka sa city, kapag nakakonect ka sa wifi, naka-block po lahat ng mga gaming sites. Blinak po nila yan. However, syempre, sa mga nearby provinces natin at sa mga bahay-bahay ninyo, magkusa po kayo na i-block po yung mga yan para hindi po ma-access ng kahit nino. Pag nagpaparent ka po ng mga internet at piso wifi, sa community ninyo, ayan, magkusa ka po, ipablock mo yung mga kilalang mga gaming site na ito. Ayan. Okay?
Ayan. O yan, shout out yan. So sa susunod, no, mas marami dapat booth na ilagay sa local entrepreneurs natin. Kasi yun naman ang essence ng Panagbenga, no? Yung mga local products natin ang ibida natin. Yan, hindi po yung mga produkto, no, na galing sa labas or iba, hindi naman sa ano, no, hindi naman po sa pagbabawal, kundi po eto naman po talaga kung bakit po ginawang Panagbenga. Okay, so majority, no, ay galing sa local producers po natin. Ayan ang mga shoutout natin ngayong gabi. Ayan, nagiinit na siguro yung mga nakikinig, no, gusto nilang mag-text, no, gusto nilang magsabi din ng kanilang opinion. Ayan, sige, okay lang, gawin nyo kaming radyo ngayong gabi. Marami kayong matututunan kasi rabies po ang pag-uusapan. Ayan. So yan. Yan po ang ating tawag nito, shout out, no? Ngayong Panagbenga at sa susunod 2027, ayan, mabilis lamang po ang panahon. Ayan. Kaya eto na. Punta na tayo sa mga guests natin. Okay? Sa likod ng bawat lunas ay may kwento ng malasakit. Kilalanin natin ang ating guest na master sa pangangalaga ng kalusugan laban sa rabies. Panoorin po natin to. Kilalanin natin ang isa sa mga dedikadong frontliners na laging handang tumulong pagdating sa rabies prevention at patient care. Mula sa Animal Bite Treatment Center ng Baguio City Health Services Office, he is here to share his experience and expertise as a nurse too. Let us all give a warm welcome to Mr. Michael Vincent Munoz. Yes, thank you so much. Makakasama natin ang Nurse to Animal Bite Treatment Center ng Health Services Office, Sir Michael Vincent Munoz. Magandang gabi. Hello po sa lahat ng tagapakinig po. Good evening po sa inyo. Ayan, Sir Michael, ayan. Mamaya makakausap natin siya, no? Makakausap natin siya sa Animal Bite. Pag sinabing Animal Bite, anong ibig sabihin nito, sir? Ito mga kagat ng mga hayop po. Mga aso, pusa, yan, mostly. Aso, pusa, daga. Daga, yan. Ano pa? Ngayon po may mga rabbit, monkeys, yan. Yan, lahat na yata ng mga pwedeng Opo. alagaan, no? Pwedeng makagat. May pumunta na bang tarantula sa inyo? Meron. Talaga? Meron. Pero, nirefer namin sa BGH. Okay. Pag tarantula bite. Mga tarantula. Snake bite. Meron din, pero usually talagang sa BGH namin. Talaga? Kasi nga kailangan ng venom. O yan, pag-uusapan natin yan mamaya. No? Paano dadalhin mo? Saan mo dadalhin? Kasi yan ang pinaka-importante. Or, kasi minsan, may mga nakakagat ng aso, like for example, weekend. Close ang weekend. Gusto nila matusukan agad. Pwede ba yon? Ayan, mamaya pag-uusapan natin yan. Balikan natin yung tanong na yan. Kailangan ba matusukan ka agad kapag kinagat ka ng aso? Ayan, kailangan ka agad? Yon ang tanong. Oo, yan, papuntahan na, babalikan natin mamaya si Sir Michael, no? And of course, pag-uusapan din natin, syempre, kung ano yung mga numero o mga datos, no, na kailangan nating malaman sa Animal Bite. Ayan, yan, Sir Michael. Pero eto, hanap buhay muna tayo bago natin pakilala ang ating pangalawang panauhin. Hanap buhay muna tayo, panoorin nyo po. Thank you so much. Please support po yung pangalawang branch po natin. Or another branch po, sorry, ng Choose Life. Ayan, dyan po yan sa Leonard Wood. Nagkaroon po tayo ng opening. Panoorin nyo po ito. Kapag ang kalusugan ng nakataya, hindi ka dapat nag-isa. Choose Life Pharmacy ay handang umalalay para sa abot kayang gamot at serbisyong may malasakit. Hindi lang negosyo kaya kami nandito, kundi advokasyang totoong makatao sa bawat gamot na pangangailangan. Choose Life ang kailangan. Choose Life Pharmacy.
sa bawat pasyente may kampante. Choose life ay nakaagapay at maglingkod na tunay. Bawat tanong ay pinakikingan, bawat pangamba ay sinasagot. Choose life, paharmasi ang kakampi mo sa bawat hakbang ng paggaling mo. Choose life pharmacy, may paninindigan sa kalusugan, serbisyong tapat at maasahan. Hindi lang gamot ang aming sagot, kundi pag-asa, tiwala at tunay na pag-aruga. Piliin naming kalusugan ay pagbutihin. Pinili maning tao ang sentro, ito ang Choose Life, kaagapay mo. Para sa kalusugan, para sa komunidad, para sa bawat buhay. Choose life. Choose life. Choose life pharmacy, may paninindigan sa kalusugan, serbisyong tapat at maasahan. Hindi lang gamot ang aming sagot, kundi pag-asa, tiwala at tunay na pag-aruga. Anong nangyari? Tagal ha? Ang tagal pinasok ako. Maraming salamat po sa mga sumuporta. Ayan. Mga kaibigan nating sumuporta sa opening natin ng Choose Life, Leonard Wood Branch. Ayan, puntahan nyo po. Ayan, syempre magbibigay tayo dyan ng mga PhilHealth accredited na mga gamot. And of course, mga guarantee letters coming from DSWD. Ayan. So yan, pinakamalapit po. At hindi nyo kailangan mamasahe pumunta sa town. Puntahan nyo lamang po ang office natin dyan. Okay? Or I'm ating pharmacy and convenience store and plus. Ayan, Choose Life. And of course, kanina nakasama natin or nakapakilala na po namin ang una nating guest mula sa Animal Bite Treatment Center ng Health Services Office. Ito naman, of course, siya po ay veterinarian 4 ng Regional Rabies Program Coordinator ng DA o Department of Agriculture. Ayan, parang hindi ako magkamali. Department of Agriculture, Cordillera Administrative Region. Of course, no other than Dr. Miriam Miklay. Panoorin po natin to. Our next guest is a true champion for animal health and public safety dito sa ating rehiyon. She is a dedicated public servant na nangunguna sa laban natin against rabies, ensuring na ligtas hindi lang ang ating mga pets, kundi pati na rin ang bawat pamilyang Cordilleran. Currently serving as the Veterinarian 4 and the Regional Rabies Program Coordinator of the Department of Agriculture, Regional Field Office of the Cordillera Administrative Region. Let us give a warm welcome to Dr. Miriam Miklay. Hi, Doc Miriam! Ayan, bati po ka muna kayo. Sige po, bati muna kayo sa mga viewers po natin. Hello, magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig at sa mga nanonood sa talk ni Sir Ricky. Yan. Thank you, Doc Miriam. Ayan, sabi ko natin, no, sa lahat po ng mga guests na pumupunta dito at nagbibigay serbisyo beyond hours. Ayan. Yan po ang nating naging advokasya, no? Ito naman po sila po naman alam natin na walang pinipili, no? Basta sa ngalan po ng ating pagbibigay serbisyo publiko. 'Di ba? Andyan po lagi. Doc, nagtataka sila, anong kinalaman ng Department of Agriculture sa usaping rabies? 'Di ba? Oo, sige po. At paano nga ba ito? Kailangan. Oo. Ang rabies kasi is nakakahawang sakit mula sa hayop. So Okay. ito ay
isang sakit na ano yun, inaayos, pinagtatrabuhan ng lahat ng involved na agency. So, Agencies. hindi lang po DA ito dahil sa aso lang siya. Pero, nakakahawa siya sa tao, so, need din natin si health, sa human health, and kailangan din natin si environment. Oh, see? So, usaping rabies, ang daming line agencies na kung saan iba't ibang serbisyo ang kanilang ibibigay patungkol sa usapin na ito. Una, kasi nga, ang involved dito, ang carrier is aso. Usually po ba aso, Doc? Usually aso sa atin. Mhm. Pero, nagbibigay na ng warning ngayon ang national natin, nasabi last week sa Rabies Summit, kasi dumadami na rin sa pusa. Sa pusa na din. Ayan ha, nagkaroon ng Regional Rabies Summit. National Rabies Summit na kung saan minention na ang carrier na dumadami ng carrier ay mga pusa. Tama, Doc? Oo. Dati-rati sa Pilipinas ang nagpapositive ng rabies ay dog. Pero ngayon meron na sa pusa. Meron na sa pusa. And pati kina Sir Michael, marami nang nakakagat Oo. ng pusa. At marami nang nakakalmot ng pusa. Pag sinabi bang kagat, Doc, sa rabies, kapag carrier yung pusa, pati sa kalmot? Ini-associate yung kalmot kasi dahil sa behavior ni pusa. Oh. Kung makikita mo kasi yung pusa, dinidilaan niya yung kanyang paws kasi naglilinis. So, usually kasi ang sabi natin si rabies nakukuha sa saliva. Opo. Ayun. So, yun. Associated sa behavior ni pusa na paglilik niya ng saliva. Nililik niya kasi yung mga paws niya kasi nililinis niya. Oo. So, yun. Doktora, maalala ko lang nung nagle-lecture ako noon ng CD, Communicable Disease. Oo. Yung saliva, pag na-expose na sa araw, namamatay yung rabies. Tama po ba? Ilang minuto po? Yung rabies kasi mahirap siyang i-eradicate kasi namamatay siya sa 60 degrees centigrade. Ay, na heat. 60. Kaya kung sa araw lang, Hindi niya kaya. Kaya pa rin sa pos ng pusa, mabubuhay pa rin sila, Doc. Kaya pala. So, hindi lang pala. So, kailangan kong i-update yung aking lecture on communicable disease. Oo. Ngayon po, doktora, pag once na yung tao ayaw magpabakuna, ngayon, gusto niyang malaman kung may rabies yung aso or yung nangagat sa kanya. Ano pong gagawin nila? Usually kasi is ang incubation period o kung gaano katagal na makikita mo yung rabies sa aso ay 14 days. 14 days incubation period. Incubation period. So, pag nakagat siya at ayaw mong magpabakuna, pero ini-encourage ngayon na pag nakagat ka, pumunta ka sa Animal Bite Center habang ino-observe mo yung animal. Kasi paano pag ayaw niya, Doc, kasi takot siya? Oo. Meron pa bang pamamaraan? Pwede bang putulin niya yung uso ng aso? Hindi kasi pwede na putulon ka agad yung ulo ng aso kasi baka hindi yung kasi sa laboratory ang ang chine-check natin is yung utak ng aso. Okay. So sa 14 days na yon makakarating na siya sa utak ng aso. So makikita mo na yung rabies. Pero kung pinutol mo agad baka hindi siya makita makarating. See, tingnan nyo. Ngayon, we're educated kasi, dati-dati. Pag ayaw niya magpabakuna, sasabihin natin, di ba? Ayaw natin magpabakuna. Putulin mo na lang yung ulo ng aso na kagat sa'yo para makita kung may rabies. Hindi pala ganun. Kadali na ganun, doktora. Kailangan pumunta muna or obserbahan ng 14 days pa rin. Kasi kung may rabies yan, hindi niya aabutin yung 14 days. Kasi pag mamamatay siya ng kusa, so no need na tanggalin yung or putulan ng ulo, tama? Putulin pa rin yung ulo kasi yun lang yung nakukuha sa laboratory, sinasubmit. Kahit na pag namatay siya bigla. Okay. That's see. Ayan, may mga gintong kaalaman tayo, no? Ayan, kaya magtanong kayo about sa rabies, ha? Ayan. And Sir Michael, ganito, no? Na-mention kanina ni Doc regarding sa rabies na kung saan pag habang inoobserbahan yung aso or kung ano mang kumagat sa kanila at naobserbahan nila like pusa, rabbit, no, ngayon ino-observe
kailan ba ang pinaka-ideal na magpabakuna or magpa-inject ng anti-rabies? So usually ang sinasabi natin sa mga pasyente na na-expose talaga sa kagat at kalmot is immediate dapat Okay. na kailangan mabakunahan. Mm. Kasi the more na mas malapit po yung kagat or yung kalmot sa utak, Okay. the more na mas prone po na Okay. makakakuha yung pasyente or yung kliyente ng rabies. Ayun. Yeah. Oh. So take note ha, kailangan agad na Na mabakunahan Yeah. kasi nga hindi natin mas lalo pag hindi na alam kung anong kumagat sa kanila, Yung no? history, yung history ng animal. Oh, Kasi kung di natin alam yung history, malamang baka na-expose ito sa rabies virus. ayun. Oh. So ngayon, the nearer sa ating face at sa Yeah. brain, The more na mas mabilis yung pag-akyat ng virus. oh. Kasi na-atake po yung ating central nervous system. Ayun. So it Yeah. is yung utak natin ang Ang inaatake tinapakan. ng Yeah. rabies virus. Same that sa Oh, okay. So ngayon, same sa lahat to ng pusa or sa lahat ng Lahat hayop. ng mammals po. Oh, mammals including tao. Tao. Oh, talaga? Kasali nito, yes. Obserbahan din ba yung tao na nakagat pag ganun? Kailangan Or yung kumagat? yung nakagat tsaka yung Kumagat? pasyente rin. Ah, kasi nga, maaaring yung nangagat sa kanya ay rabid na. Pwedeng ganun, no? Pwede. Oo, kasi nakikita nyo sa video kapag na-infect na yung utak po ng tao na nakagat ng rabies, parang yung asal din nila parang aso din. Apo. So ngayon, kaya naka-isolate po sila. Kaya accidentally kung may makagat siya, yan. Yeah. Yun obserbahan din yung Obserbahan. nakagat. So automatic po ba na anti-rabies po yun? Depende po sa assessment ng healthcare provider. Mhm. Kasi meron po tayong mga categories. Oo, Yeah, sige nga po, Sir Michael. Bigyan mo kami ng ibigay mo lahat yung mga categories na ito. So meron po tayong categories na pinagbibisan po natin. So, for Mhm. example, sa category 1, ang basis po natin wala pong makikita na scratches or any open wound sa pasyente. Yan, wala So ito pong- yung mga leak. yan, na-leak siya pero walang sugat. Um, Pero Pwede ba yun? under Oo. observation po. Pwede kang maging mabait nang walang sugat, category 1. Category 2, Category 2, meron pong konting sugat na hindi masyadong madugo. Yan. so hindi malalim, scratch Malalim, kumbaga. Yes. Oo, mababaw lang po. Subcutaneous area. Opo. Paano ba sabihin sa layman's term? Oo nga, sa Balat lang. sa balat. Oo, Oo. balat lang siya. Pangkalmot. Opo, kalmot lang. Kalmot. Ano pang yung halimbawa, sir? Kalmot. Ah, Siguro yung scratch ng ngipin. Tama po ba? opo. Doc? Nascratch lang ngipin, kagat. Yan. Ayan. Basta Oh. may break sa May skin. break sa skin. Okay. Basta may break sa skin. Ayan. Category? Category 2. Oh. Category 3 naman, Doc. Anong... Sila. sige. Sa category 3 naman po, ito po yung mga pasyente na multiple yung bites, yan. Malapit sa utak yung kagat. Okay. Malapit sa utak ng tao yung Tao, kagat. yeah. From the neck to the head. Neck to the head. Yes. Oh, Neck and yan ha, head. neck to the head. Paano pag walang may neck? Paano pag walang neck? Charing. Tapos, Oh, wag mo ba sa akin ha? Okay, go ahead. and then, mga nakakain na mayroong infected na nahalwa ng saliva, tapos nakain ng kliyente, yung pasyente. Aha, Ayan. so contaminated Kung ng foods, na pagkain. yeah, na mayroong saliva. Oh, paano kaya yun mapunta Dalawa. sa tao? For example, yung pagkain kinain ng pusa. Kasi aso. yung mga bata mahilig Yeah, silang magpakain. Opo. Nung mga kinakain nila, no? Yes po. Ayan. So, yan, category 3 pala yun. Plus, kwan po, pag nakagat sa mga Tas may- genital, ayan, kasali din po yung... Category 3 na yung pati Yeah. genitals. Yes po. Malapit, yung category 2, neck. Pag category 2 kasi, slight lang Nga pala. Yung sa 3, Three neck mul- and Yeah, multiple. Multiple. Madami. Yes, tapos Oh. malapit po sa ulo yung kagat. Eto yung kwande, nararanasan ng mga lineman natin sa Bineco, no? Kapag nag-meter reading sila, nakakagat sila, nahahabol sila. So, Opo. nagkakaroon ng multiple kasi lumalaban, di ba? Opo. Tapos yung kwantin, hindi na maobserbahan yung animal. Ayun. Yung Pag hindi na nila matrace, matrace kung saan. saan galing yung hayop. Kay mga stray cats and dogs. Yes.
O may stray rats ba? Charing. Stray rats. Ayun. Tapos yung category 4, Wala na po. Hanggang Ay! category 1 to 3 lang po 1 to 3 tayo. lang. Yes, po. Oh. So depende kung anong category yung intervention or gagawin Yes po natin. Opo. Oh, kapag category 1, Category 1, wala po tayong gagawin wala tayong bibigay ng anti-rabies vaccine. okay. Observation lang po tayo ng 2 linggo, 14 Okay. days. Sa category 2 Ano gagawin sa sugat? sa sugat, lilinisan Linisan? lang. Yeah, linisan lang Hugasan? ng antiseptic solution. Oh. Tsaka hugasan ng running water, tsaka soap. Okay. Usual lang sinasabi natin na panglinis nila yung mga laundry soap. Yung matatapang. O, take note. Laundry soap ang panghugas. O, hanman nga pa niyo sulsul-tupen. Sugat. Tadamdam ada kayo timarabis. O, bida-bida ka, di ba? Ay, gusto kong tumulong, bida-bida. Sinultup na, di so natarabis nan. O, di ba? So, category 2, anong gagawin po, sir? Category 2, nagbibigay tayo ng anti-rabies vaccine Okay. na kinukompleto po ng 3 doses. Mhm. Pero pag hindi na ma-observe yung animal beyond 14 days, mag-4th dose po yung pasyente. In-advisean po natin na babalik siya ng day 28. So may fourth Dose. Pag hindi na ma-obserbahan yung sige, kapag walang hayop, hindi nakita, 4 doses ang ibibigay na anti-rabies vaccine. Yeah. O, tapos doon sa sugat, Sa sugat, same pa rin ang gagawin natin sa sugat. Linisan pa rin ng running water na tsaka soap din po. ayun. Yan. Pero kailan po nila i-erig? Ano po yung erig? Yung ERIG kasi isa po siyang special na vaccine na binibigay po sa category 3. Which is Ito na yung category 3. Dahil malapit po kasi yung yung mas severe yung kagat, the more na mas papasok po yung virus sa katawan. Kaya ang ginagawa ng rabies immunoglobulin po is pinipigilan niya agad ito na umakyat agad sa utak yung virus. Pinipigilan, Kasabay- dinidelay ba? No, totally na Eradicate niya. Kasabay nung isang anti-rabies vaccine na sinasabay natin sa 3 doses to 4 doses po yun. Ayan. Yung erig na ito, Once yun naman lang po itutusok sa sugat mismo. Depende po sa minsan kung malapit sa utak, yung full dose po ang bibigyan natin. Kino-compute po. Kino-compute siya, depende sa timbang po. timbang ng Yes. tao. So sa laki kong to, buong vial sa akin. Hindi lang siya vial, multiple vial. Multiple vial. Yeah. Magkano ang isa nun? Dahil medyo may kamahalan din siya, ang isang vial po is 1,650. 1,650. Pero Paano pag PhilHealth? pag PhilHealth, i-cover po siya. Kino-cover. May ceiling din po kasi ang PhilHealth. May ceiling din. Worth 5,850 po. 5,850. 5,850. Yes, pag lumagpas na po yung total na bill ng pasyente doon sa 5,850, i-shoulder ng patient. Yung out-of-pocket Yeah, expenses. mag-out-of-pocket, yes. So mag-diet na kayo. At saka huwag kayong mag-alaga ng hayop or just huwag kayong bida-bida. Take note, hagan ang rabies ha. Category 1, 2, 3. Ayan. Tapos, syempre, injection anti 4 doses. Gumamit po ng sabon na panlaba. Ayan. So, advice po nila. Paano yung naglalagay, doktora, ng mga bato-bato? Ayun, dinidiscourage ng mga kasamahan natin sa health. Yes. Kasi makakapag-introduce din yun ng mga infection. Imbis na wala kang Correct. infection, Oo. makaka-infection ka na. Tama. Then, Dok, paano po yung mga ginagawa nilang yung mga yung tao, 'di ba? Kinagat niya yung tao. Pinapatay nila yung aso. Advisable po ba na patayin yung aso? Hindi Okay. siya advisable. Pag nakagat talaga yung aso, mas maganda kasi na kung kaya mo siyang ikulong at i-observe for 14 days, mas maganda po. Kasi, Para mas maganda din yung response ni health sa pagtusok ng mga vaccine sa tao. yun, importante po yun. Natutulungan din natin kasi si health sa pag-save ng mga vaccine na yan kasi sa dami ng mga kakagat ngayon at I think medyo nagkukunan yung mga vaccine ngayon 'di ba? Saka mahal talaga siya. Mahal talaga yung mga vaccine na ito. Tapos, ko-compute po pala, depende sa weight. Di nalugi na ako. 5,000 lang yung i-handle ni Yung ni PhilHealth. PhilHealth, diba? Pero at least may tulong ang gobyerno. Ngayon, Doc, yung mga taong, yung mga yung mga asong may rabies. Ang tanong na naman dito,
pag kinakain at niluluto po ba natin yung aso na may rabies, hindi po na ba siya nakakahawa? Nakakahawa din siya kasi ang Ayun, nakakahawa ha. Oo. Kaya huwag kainin yung aso na suspect mo na may rabies. Yun. Yung basta na lang siya nangangagat, kung ano-ano. Mm. Iba na yung ugali ng dog. Wala Okay. na siyang kinikilala kahit yung amo niya hindi na nakilala. So Ayun. hindi dapat kinakain yon kasi mas exposed sa rabies virus yung lalo na yung kumatay. Yun, kakatayin. Oo. Saka yung mga kumain, baka hindi naluto ng gusto yun, meron pang virus. Kung may mga sugat kayo dyan sa bunganga, papasok si virus. O yun. Ayan. Take note ang virus ha. Kaya may tinatawag tayong blood-brain barriers natin. Ito yung mga nag-i-screen ng bacteria, virus papunta sa utak natin para hindi tayo magkaroon ng infeksyon. Kaso nga lang, ang virus kasi pinakamalit na molecule, kaya niyang pumasok sa barriers ng brain natin. Kaya naapektuhan utak po natin. Kaya anong sintomas na makikita nyo sa aso? Ayan, yung behavior po ang nagbabago. Ganon din po ba sa pusa, Doc? Oo, ganun din sa pusa. Hindi pa ako nakakita sa kahit sa online. Ganon din sa pusa. So, sa hayop, dalawang klase kasi yung appearance ng rabies na hayop. Mm. Meron yung furious na sinasabi, yun yung nag-iiba yung ugali. Okay, furious. Saka meron din yung docile lang, yung May ganun pala. O parang gusto lang niya sa tabi. Oo. Tapos nangangat na lang siya pag Hinawakan. Oo. Yun yata yung maalala ko na nakakagat ng bata. Or yung, hindi pala pusa yun. Oo. Ganon din sa pusa. Ganon Ganun din yung sa pusa. So, dalawa din po. Rabid and docile. Opo. Akala ko docile, rabid lang ang nakikita natin na may rabies. Hindi rin. Meron din siyang Furious, sorry. Furious at saka ano yung isa. Oo. Docile, parang yung tahimik lang sa tabi. Parang tao din pala. Oo. No? Basta Oo. yung symptom ni rabies sa hayop, ganon din sa Sa tao. tao. Makikita din, no? Doc. Ngayon, Doc, meron po ba kayong like for example, ano po yung mga programa natin na ginagawa para sa mga alagang hayop? Oo. Dahil sa rabies month ngayon, may mga information education campaign tayo Okay. throughout Cordillera yan. So ang partner natin dito is yung mga provincial veterinary office Mm-mm. at sa yung mga municipal agriculture office. Mm-mm. And meron din tayong vaccination sa mga hayop. Itinitaguyod ng DA na dapat mabakunahan natin ang 70% ng ating dog population Oh. para may herd immunity. May herd Yung immunity. mga aso. Oo. Ano pong ibig sabihin ng herd immunity, Doc? Parang pag mas maraming dog or pusa ang nabakunahan natin, kahit may konti lang na hindi nabakunahan yan, Okay. kayang labanan nung Mga na-vaccine. mga na-vaccine. Oh. So parang hindi kakalat yung virus Mm-mm. sa among the animals. Ayan. And aside from that, meron din tayong kasi madaling dumami yung aso at pusa. Correct, opo. Oo. So meron din tayong program lalo na sa mga local government units natin Okay. na may neutering. Yun Yun. yung kasama yung spay Yan. at saka yung castration for the Okay. male dogs Ayan. para ma-control natin yung population. Kasi din sa animal side, Mm-mm. medyo kukunti na lang yung vaccine natin. Oh. So para hindi madami yung Kaya ating nga. iba-vaccine. Ayun, nag-animal control tayo. And it's very good for Baguio City kasi na-institutionalize na ng City Veterinary Office Yes. na meron silang spay and neuter program. Wow, Oo. congratulations. Parang every Friday yata sa City Vet. And then Oh. kung may mga barangay na nagpapa-schedule. Ayun. Ayan. And then meron din silang impounding. Yeah, oo. Nakikita ko umiikot sa barangay namin. Oo, kaya naiiwasan yung mga stray dogs natin. Yes, oo. So impounding, no? Yun yung mga animal, ano tawag nun? Yung mga walang nagbabantay. Bantay, Oo. Kasi Kaya, stray daw ang dog pag nakalabas siya sa gate ng bahay. yun po ang definition Oo, nun. yung nasa public place na siya. Once na lumabas na ng bahay, stay na siya. Oo, nawala yung may-ari. Nawala yung may-ari. Aha, ayan ha. Tandaan nyo yan ha. Hindi dapat, ayan, wala sa oras, wala sa sa oras or araw, kundi
pag lumabas na siya sa loob, labas ng bahay at walang nagmamay-ari, stray na po 'yon. Sa kung nalaman na aso mo yon, remember na sa Republic Act 9482 natin, Ayan. may fine yon. May penalty May pala. penalty sila. Ano Oo. pong penalty nun, Doc? Pag ayaw mong Ayan, ilis nasa screen. pag ayaw mong ilis yung dog mo, ayan, may Oo. 500. May 500. Tapos kung hindi mo siya pinabakuna or hindi mo pinaregister, 2,000. Ha? Ayan. Kasi Doc, ganito, no? May cases na ganito. Sasabihin nung may-ari, nakaligtaan niya yung aso. May nakagat siya. Tapos sasabihin niya, bakunado naman yan. Huwag ka nang di ba? Kasi tendency nun, hihingi ka ng pambakuna. Oo. Paano yung Doc? Oo. Yung nakagat pa rin, need pa rin siya na i-evaluate ng health natin sa see? human side, sa Okay. sa city health natin. Oo. Tapos pag kini-claim ng may-ari na may bakunado yung dog niya, kailangan nang i-produce yung vaccination card Okay. para ma-evaluate kung within the period pa rin yung bakuna ng aso. Kasi Nung ang nangagat aso siya. natin yung bakuna natin is good for a year lang yan. Kaya Sa mga hayop po. Sa mga hayop, oo. Take note ha. Sa mga pet owners po natin. Huwag niyo pong sabihin sa nakagat ng aso ninyo, bakunado naman yan. Opo, nandun na po tayo sa bakunado. Kaso nga lang, sabi nga ni Doc, meron pong expiration yung bakuna nila. Kaya kailangan ilabas niyo yung record para mas maganda. Oo. Alam naman sa part ng health kung anong intervention ang gagawin nila. Tama po, Doc? Opo. Mm-mm. Ganun po yun. Ayun, ang dami nating natututunan. Alam, bilis ng oras. Kaya dapat yearly nating pinapabakuna ang ating Yearly ang dog, ha? Yearly ang dogs and vaccination. cats. Dogs and cats. Sa human side naman po, Sir Michael, pagdating po sa vaccine schedule. Like for example, natapos ko na yung 4 doses. Tapos ngayon, nakagat ulit ako after ng 4 doses ko. Magpapabakuna ulit ba ako? Meron kasi tayong sinasabi na validity. Okay. So yung validity po, pag nakompleto po yung 3 dose, ang valid nun is 10 years. 10 years Pero yung 3 doses. Pero yung protection ng bakuna kasi, 3 months lang. Kaya Okay. Oo. Yung kapag natapos mo yung 3 doses, ibig sabihin 10 years. Within 10 years, may protection ka pa rin. Within 10 years, may Yes. protection. Ngayon, paano naman kapag nakagat ka ulit? So pag kunwari nakagat ako kunwari January ako nagpapakuna, January, February, March, pag April nakagat na naman ako, bibigyan po natin yung pasyente ng booster shot. So may beses mga po yun. booster Yes, po. Ang shots. tinatagal nun is 3 months po ulit. So another 3 months. Yeah. So within 3 months na nakagat ka after the booster shot, okay Booster pa. Booster na naman po. Another booster. Yes po. Just after 3 months or within 3 months? After 3 months. Pag within 3 months naman, No need po. no need. Yes. Tingnan mo. Ako nga, nalilito pa rin. Kasi hindi ko na-master yung community. Oo. Anyways, pero at least natututo tayo, ha. Punta tayo sa shoutout natin. Ay, ang bilis ng oras. Ayan. Sir Paul Baldosa, ayan, shout out support from Family Planning Organization of the Philippines, Baguio Benguet Chapter. Ayan, panoorin nyo po ha, magkakaroon po ng episode and segment po dito ang FPOP or Family Planning Organization. Ayan, pag-uusapan natin ng neuter at saka castration naman sa mga tao. Ha, interesting to ha. Ayan, pag-uusapan natin yan dito. Magkakaroon sila ng episode sa atin. Ayan. And of course, ayan. Sabi ni Ma'am Vernaline, ay wow. Okay yun sir, multiple vials. Oo nga, di ba? Depende sa weight. Ayan, okay. Ayan. Kay Ma'am Divine, ayan, Apil, Ma'am Divine Apil, thank you so much for your support. Ayan, abangan nyo po ako. Sa Cagayan po ako pupunta po ako ng Cagayan, National Irrigation Administration. Ayan, next week. Andyan po ako sa NIA. Ayan, ako po ang kanilang guest speaker po dyan. Ayan, so, yeah. Hala, ilang minutes na lang. At least sa pag-usapan natin, no, sa animal side at sa human side, pagdating po sa rabies. Ayan. Doc, eto, bigyan niyo po kami ng statistics po nung mga na-cater po natin for the past year or this first quarter. Na-cater for
Yeah, sige lang po. Okay. Kung ano po yung available data po na. Sige. Dahil ako ay nasa Regional Animal Disease Diagnostic Yes po. Laboratory, kami yung nagtitest sa rabies na ulo ng mga aso. Oo. Sa Cordillera, 69 po ang ating positive. Oh, na 69? Oo. Ang dami pala. Oo. And luckily, wala tayong positive sa Baguio and Benguet. Oh. So, ang yung 69 na positive natin, kalat siya kay Abra, Apayao, Ifugao, Mountain Province, at saka Kalinga. Oh, see? And nakakasad kasi for the first time, ang Cordillera Administrative Region, nag-top 10 siya sa one of the region na maraming positive case. Ayun. Oh, ng mga may rabies na hayop. Hayop, oo. Specifically aso po ba Oo. to? And, oo. Aso at pusa. meron. Ay, aso at pusa. Oh. Oo. So, First- sa nationwide, Top- napunta ang Cordillera sa top 10. Oo. Oh, so yan. Yan, oo. Oo. So siguro meron bang part ito doc sa may culture? Siguro meron din kasi may Okay. mga iba na ayaw nilang pinapapakuna yung dog nila dahil daw nagiging docile daw yung dog nila, lalong-lalo na yung mga kasama nila sa hunting. Hunting. Pero hindi naman totoo yun. Ayun, that's a myth ha. It's a Oh, myth. hindi totoo hanyag pay so apo ngano ipabakuna yun dito kadwayo nga apan naghahunt or apan jabantay nga pan nagtiliw-tiliwon nyo hana kayat nga an awan ti epekto na apo. So nga ipabakuna yung lata. Sa kalahat ng positive natin, talagang sa history niya, unvaccinated, walang bakuna yung mga nagpositive na see? animal. Oh, tapos ngayon, ma'am, etong mga to na nakita nyo po na nag-positive po na na-examine yung mga ulo ng mga hayop na ito, may nakagat po ba itong mga to? Yes po, meron siya ng kaya. mga bite victims. Yung iba, wala. Oh, kumusta po yung mga biktima? Ah, Naagapan naman po. hindi natin na follow up, pero doon sa mga sinasubmit nila sa office, meron naman na silang ongoing yung kanilang treatment sa kanilang bite treatment center. Ayun, So, oo. na-check naman nila na may first dose sila, mga ganun. O minomonitor Oo, natin. See, nakita nyo, no? It's really, we have to talk about this. It's not only dapat ngayong Rabies Awareness Month. So, it should be every day, basta may alaga ka pong hayop. Kung gaano mo alagaan ang sarili mo, sana ganun din po ang pag-aalaga mo sa hayop na kasama mo. Kasi nga yung mga yan is pet na natin, no? Kapamilya natin. No? So, tama po. Oo. Kaya nakakalungkot na napasok tayo sa top 10. No? Oo. Pero hindi naman tayo nagpapabaya, kaya totoo nagmamas yan. vaccination tayo sa mga areas na Oo. to na may positive. Eto kasi ang limit niyan Mga katok real talk lang. Oo. Alam mo ang limit nito, kapag yung may-ari mismo ay ayaw niyang ipabakuna, tapos na po ang limit namin. Ito yun na po yung limit namin na magbigay serbisyo. Yan. Ganun po. Pag once na kayo, hindi po kayo makipag-cooperate, ayaw nyo po, tapos na po kami doon. Yun na po yung limit ng practice namin. Kahit bali-balig rin namin kung ano mang meron, ang anong sabihin namin. Basta kung ayaw, wala na. Oo, kaya ngayong Rabies Month, sir, sinusulong natin yung rabies-free future starts with me. Ayun. Rabies-free future starts with me through being a responsible pet owner. Ayan, 'di ba? Ayan. So, real talk real talk lang. Para hindi na tayo masama sa top 10. Okay lang sa Miss Universe siguro. Top 10 tayo pero wag lang sa mga gintong bagay. Oo. Ayan. Ano pa po yung mga kailangan naming malaman, doktora? About sa ayan, Oo. may meron din tayong mga activities ngayong Rabies Month na Rabies Awareness Month. Mhm. Aside from the yung campaign for the rabies-free future starts with me, Mhm. meron din tayong nationwide simultaneous mass vaccination sa lahat ng Kailan po ating ito? provinces. Sa March 11 po. Ayan, March 11. Uy, ano nga ngayon? March 9. Tama ba? Oo. At napakaganda kasi lahat ng probinsya ni Cordillera ay makikipag simultaneous mass vaccination sila sa
March 11. O, tandaan ha, March 11, nationwide simultaneous mass vaccination. Saan po ito magaganap, ma'am? Ayan. Iba't ibang satellite. Ibang satellite. Si Baguio City, ang schedule niya for March 11 is sa Honeymoon Barangay. Oy, Honeymoon Barangay. Sa Trinidad po, ma'am? Meron din sa La Trinidad, hindi na lang na-specify yung Oo. mga barangay, pero sa Cordillera, sa La Trinidad, meron din sila Trinidad. So, I think lahat nung munisipyo ni Benguet ay magpa-participate. Okay. And then, si Tabuk City, si Mountain Province, si Abra Apayao. Tayo lang yata yung region na naunang nag-submit na lahat ng province ay makikip-participate. Wow. Yes. O yan ha. Then So, meron din tayong simultaneous neutering activities sa March 19. ayan. Kaso walang nataon sa ating schedule sa Cordillera, pero si Baguio City may neuter activities siya sa March 20. March 20 naman ng Kapon. Yes. Ayan, in layman's term, kapon sa mga hayop, ha? Oh, iba naman sa tao. Pag-usapan natin yan pag nandito ng FPOP. Ayan, thank you so much, Doc. So much, ayan, sabi nga po dito, ay, ang bilis naman, bitin nga sir. We learned a lot, kunana. Ma'am Verna, don't worry. Oo, hindi lang po ng huli. Umpisa pa lamang po ito. Pero mabigyan tayo ng mga malinawan tayo sa mga programa. At syempre, may promote din natin kung ano mga programa ng ating gobyerno. Yun naman po ang layunin ng programang ito. Ayan, Sir Michael, ano po yung mga activities and before that, ano po yung mga stats po natin available? Yung mga na-cater po natin nung last year? So, may na-cater po tayo year 2025, mga residents po ng Baguio, 6,998. 6,998, oh my God. Transient po, mga around 101. Ano po ibig sabihin ng transient? Mga transient, yun po yung mga palipat-lipat po ng mga tirahan. Oh. Yan, mga outside Baguio. Okay. Oo. Outside Baguio residents Yes, sila. outside. Okay. Oo. So, a total of 7,099. 7,099. Oh my God. Ang dami. Ayan po yung mga nabakunahan. Nabakunahan. Oh, iba-ibang cases naman po ito. Yes. Iba-ibang Depende sa category. category po. Oh, paano po yung mga nakagat ng ahas? Saan po natin dadalhin? Sa inyo ba or sa diretso na sa BG? So minsan kasi nagkakamali din ng mga kliyente, minsan may mga napupunta sa amin, akala nila na pwedeng bakunan ng anti-rabies. So Oo. ini-explain po namin yung gagawin po nila na hindi po binibigyan ng anti-rabies vaccine, kundi kailangan itong maktignan din ng doktor. Yes. So pinapadala namin talaga sa BGH. Yan, oo. At syempre, iba naman ang kagat ng mga venomous animals. Tama, Doc? Oo, kailangan ka agad ito ng paunang lunas at the same time anti-venom. Or else, ayan, patay agad kung ano makakagat nito. Tama po ba, Doc? Kapag pusa ang nakagat sa iyo, sabi nila sa San Lazaro noon, maalala ko lang nung training ko, may mga bakterya din kasing ibang dala yung mga pusa. Oh. Hindi lang yung pusa naman, meron din sa tao. Oo, Lahat naman ng animal may bacteria. kaya nagbibigay ng anti-tetanus toxoid. Oh, magbibigay ng anti-tetanus toxoid. Nagbibigay din tayo sa Meron HSO. po tayo sa Kailan po tayo nagbibigay ng anti-tetanus? So, nagbibigay din tayo ng anti-tetanus pag nakita natin na yung pasyente po natin is mga nakagat ng mga daga, guinea pigs, yan. Tsaka mga pasyente po natin na animal bites din po. Ayun. Yan, nabibigyan din po sila. Oh my God, alas 8 na! Kulang po at bitin po ang ating usapan. Maraming salamat po sa ating mga panauhin. Of course, Dr. Miriam Miklay, Veterinarian 4 ng Regional Rabies Program, coordinator po ng ating Department of Agriculture, the Cordillera Administrative Region. And of course, Sir Michael Vincent Munoz, ang ating Nurse to Animal Bite Treatment Center ng Health Services Office. Ayan, from animal to human. Ganun dapat ang approach natin. So, yeah, oo. Alam ko pong bitin po at maraming salamat ayan sa mga nanood at nakinood sa atin. We learned a lot
bitin ko na ni Ma'am Vern na yes, oo, di bale, may mga ganito pa to yung gagawin na mga araw. Of course, hindi lang ngayon Rabies Awareness Month. Okay? So, yan. So, maraming salamat po sa mga nanood, nagtanong, nakialam, no? At nagbigay ng suhestyon sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Ngayong gabing ito. Okay? So, magpapaalam na po kami. Mga katok, sa loob ng 1 oras muli nating napatunayan na ang tamang impormasyon ay hindi lang kaalaman. Ito ay proteksyon at boses ng ating kaligtasan. Ang kagat ng aso ay hindi dapat ipagsawalang bahala dahil ang pag-iingat ay simula ng isang komunidad na ligtas mula sa rabies. Tandaan, huwag hayaan ang isang munting gasgas ay maging mitsa ng buhay. Sa bawat sugat may lunas at sa bawat impormasyon may pag-asa. Click and subscribe the button, like, i-follow, i-share ang ating content dahil i-share din nyo or baka ang pag-share ninyo ay maaaring magsalba sa buhay ng tao at nangangailangan ng real talk. Tandaan, sa mundong maingay, piliin nating makinig sa totoo. Ako ang inyong host, Ricky Ducas Balikdang. Hanggang sa susunod na kwentuhan, tawanan at katotohanan, dito lang sa Katok! Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga katok, gusto mo bang i-promote ang iyong restaurant, shop o serbisyo? Bukas po kami para sa inyong mga negosyo. Be our official sponsor and let's grow together. Sa Katok, siguradong bida ang negosyo mo. Tawag lang o mag-message sa aming official Facebook page. Sa Katok, siguradong bida ang negosyo mo. Bawat kwento may aral. Bawat karanasan may pag-asa. Ikaw ba ay may kwentong gustong ibahagi? Isang advokasya na dapat marinig? O isang tagumpay na magsisilbing inspirasyon sa ating mga kapatid? Join Dr. Ricky Ducas on Katok TV. Dito, boses mo ang bida. Be our next guest and let's build a more inclusive world, one conversation at a time. Kaisa ka sa diskusyon, kaisa ka sa inspirasyon. Mag-message na sa aming Facebook page para sa mga detalye. Kita-kits!